Isang Pilipino mga sangkay na umasang Panginoon ang naghihimas ngayon sa rehas. No? Ano ba ang nangyari sa kanya? Alamin po natin ang sitwasyon. I'm sure kilalang kilala niyo ito mga sangkay. So isa pong magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. Lahat po ng mga solid sangkay na lagi pong nag-aantabay sa bawat video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, kung bago ka pa lang po sa ating channel, isubscribe niyo po yung aking YouTube channel, okay? Sa video na to mga sangkay, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. So wala po kayong ibang gagawin kundi isubscribe niyo lamang po yan, tapos i-click niyo yung bell at i-click niyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po kay Pura Luca Vega, nga umastang Panginoon. I'm sure alam niyo na ito mga sangkay. Yan po. Oh. Yan po ang nangyari matapos po siya gumawa ng isang pambihirang kalukuhan dito sa Pilipinas na never po siya humingi ng pasensya sa mga Pilipino. Yan na po mga sangkay. Manila Police District release, ito po yung mugshot of Amadeus Fernando Pagente. Mas kilala po sa drag queen. Okay? Pura Luca Vega, who was, yan na nga po, dinampot po nung Wednesday hapon. The Manila Regional Trial Court Branch 36 served the warrant. Ito na po, sila nag-serve ng warrant of arrest against Pura Luca Vega for immoral doctrines. Ayan na mga sangkay. Ito po yung mga highlight ko na mga sangkay ha. Tapos ang the trial court set the bail at 72,000 pieces. Yan po ang kinahinatnan ni Pura Luca Vega. Noon pa mga sangkay, sinasabi ko na sana nung una pa lang na pumutok po ang balitang ito, ang kanya pong iskandalo sa panggagaya niya po di umano sa Panginoon. Dapat nag-sorry na po siya at that time. Lalong-lalo na po nung time na inaano na po siya, pinipersona ng grata na po siya ng maraming mga politiko, marami pong mga leader sa iba't ibang mga lungsod, mga probinsya. Dapat at that time pa lang nag-sorry na, di ba mga sangkay? Kaso nga nakipagmatigasan pa si Pura Luca Vega. Until eto na. Wala na to mga sangkay. Itong nangyayari sa kanya, ano na to, habang buhay na po yan sa kanya. Hindi po habang buhay ng pagkakulong, okay? I mean, habang buhay po na kahihiyan ang kanyang dinanas dahil po sa hindi niya paghingi ng pasensya, kawalang respeto sa mga kababayan po natin. Biruin mo, hinamon niya po yung marami sa mga nagpipersona ng grata sa kanya. May ginawa pa pong parang pa-concert ata po yun, or something na parang stage performance dahil nga po sa ginawang mga, mga persona ng grata ng maraming probinsya. This was after Pura's controversial drag performance of Amanamin while dressed up as Jesus Christ, which gained criticism from religious groups. Ayan na po mga sangkaya, Amadeus Fernando Pagente, Pura Luca Vega. Ngayon, ito mga sangkay, may video dyan. Ayan po, nasa loob na po siya. Nasa loob na po siya ng palasyo. Biruin mo, dapat noon pa lang mga sangkay, humingi na po siya ng pasensya, di ba? Hindi na po niya sana pinaabot sa ganitong sitwasyon. Alam niya naman sa sarili niya na mali siya nun eh. Kaya nga lang, dahil sa pride mga sangkay, ito po talaga yung pinangangalandakan nila. Dahil po sa pride, yan po ang kinahinatnan ni Pura Luca Vega. Biruin mo, ay nako, ito panoorin niyo mga sangkay. Pero tingnan natin kung hindi na po siya nag-aamok ng pride dito. Tingnan po natin. It was a bit quick. My side of the story or the motion or hindi naman ako nabigyan ng enough time to
submit the documents that we've been wanting to submit. Okay, hindi daw po siya binigyan ng time para masubmit yung mga dokumento. Okay. So, ayun. Yeah, but So, ayun. Kasi parang investigation. yes, but there's a reason for that. Because he did not, again, receive the subpoena. Immediately when the media took coverage of that incident, we went to Manila City Hall and stated our case that indeed we did not receive the subpoena because it was not addressed to my current address. So, So, sa madaling sabi mga sangkay, ito pong interview na to, nagre-reason out pa rin po. Si Pura Luca Vega na tila baga parang mali pa po ang batas natin. Parang mali pa po ang desisyon na siya po ay damputin. Parang ganun po, hindi daw po siya binigyan ng time. Yan po yung kanyang mga kaek-ekan, mga sangkay. I don't know if that was taken into account. So yeah, I do feel like it's unfair. Ano? It's unfair. Yeah, but we've been, handed the warrant of arrest. So I'll be like, okay, sige. Iwanan na yung labas. So it's kind of like a bit of a surprise. Yeah. And we're after natin ngayon, Friday. Parang wala po siya pagsisisi dito, mga sangkay. No? Ganun pa rin eh. Really? Okay. Actually, ito ba yun? Oh, wow. Okay. Ang daming simpatya. Ulitin ko mga sangkay kaya po siya nai-ano dito, naipadlock. Dahil nga po may grupo sa isang relihiyon, malaking relihiyon mga sangkay, ang nag-file ng complaint against po kay Pura Luca Vega. That is why, ayan po, nakitaan po ng mga sangkay na kailangan po talaga siyang damputin. Ayan na. Okay. Yes. Well, ito mga sangkay. Dito na po tayo. Basahin po natin ito. Pura Luca Vega. Okay. Sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng Manila Regional Trial Court, Branch 36. Ayan po. Dinampot po ng Manila Police District ang drug artist na si Pura Luca Vega or Amadeus Fernando Pagente sa kanyang tirahan sa Santa Mesa, Manila. Kaugnay ito ng reklamong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code, Immoral Doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent shows. Ayan. Yan po yung mga inihabla sa kanya, mga sangkay. That is why, yan po, napadlak po ang isa pong Pura Luca Vega na talagang namang matibay ang kalooban. Nasa loob na po pero wala pa rin po pagsosorry. Pambira. Talagang namang mabibilib ka. Tama ba? Ito, magbasa po tayo ng mga komento. Ito yung gusto kong makita. Kasi madalas mga sangkay, di ba, dapat kaawaan siya kasi syempre, yun na, kinuha na po siya eh. Hindi si Lord ang kumuha sa kanya. Okay. Ito good news. Good job. Good luck sa loob. Nice. Yan kasi, dinadaan lang sa biro ang lahat. Bagay ka dyan. Diba? Congratulations. Ba? Dami Pilipino. Talagang hindi po sila, baga wala po talagang naramdaman kasi hindi po sila naawa. Bakit? Kasi hindi naman po nila nakita na itong si Pura Luca Vega nagsisisi sa kanyang ginawa. Ayan, ito pala yun. Mga sangkay, offend any race or religion. Okay. Ayan, pasok nga talaga sa banga. Ayan, offend any race or religion. So, pasok talaga. Totoo. Kaya pala. Congrats. That's it. Ayan, puro deserve. Amen. Gusto rin po namin makita magshots ng
mga magnanakaw, ay, hindi po yan. Ano yan? Ibang usapan yan. Dapat ano yan sa kanila? Mas malala pa. Deserve. Salamat, Lord God. Eto mga sangkay, ang kinagandahan po sa Pilipinas, kahit papano, hindi po talaga natin tinutolerate yung mga ganitong klaseng gawain. Hindi po kagaya po ng US na talagang rampant na. Kahit po minamak nila yung Panginoon, biruin mo pati Jesus Christ na makapangyarihan po yung pangalan, banal na pangalan, ginagamit na po sa Hollywood. So nakakatakot. Pero dito sa bansa natin, kahit papano, ay conservative at hindi po tayo ganito kalala kagaya ng Amerika. O hindi po kagaya ng Amerika. Well, ano po ang inyong opinion sa nangyari po sa umastang Panginoon na si Pura Luca Vega? Just comment down below. At ngayon, mga sangkay, pakisubscribe ang aking isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click ang subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.